Alas 3:43 ng madaling araw. Ang misyon na sirain ang isang Russian aid ship patungong Iran ay tila isang ghost story lamang. Hanggang sa biglang nag-flicker at nabuhay ang radar ng isang Russian Pantsir S-1 sa Astara shoreline. Sa isang saglit, ang isang $15,000 na Ukrainian drone ay sumabak sa isang high-stakes race laban sa isang Mach 3 missile system. Hindi lang ito isang routine engagement. Ito ay isang 120 segundo sprint para malaman ang kapalaran ng pinaka-strategic na railway project ng Russia. Kung makakaligtas ang drone sa susunod na 2 minuto, mawawalan si Putin ng 1.6 na bilyong euro na investment. Kung mabibigo ito, mananatiling bukas ang backdoor para sa mga S-400 parts. Pinag-uusapan natin dito ang Rasht-Astara Railway. Isipin nyo ito bilang 1.6 na bilyong euro na private delivery service ni Putin. Isang malaking investment na idinisenyo para gawing isang walled garden ng Kremlin, ang Caspian Sea. Para sa Moscow, hindi lang ito basta riles ng tren. Isa itong secure na backdoor patungong Persian Gulf. Isang lugar kung saan pwede silang maglipat ng mga high-value military hardware sa kanilang mga kakampi sa Tehran. Nangyayari ito nang walang kahit isang American satellite o Israeli jet na nakabantay sa kanila. Dapat sana ay ito ang tanging lugar sa mundo kung saan untouchable ang mga strategic exports ng Russia. Ngunit kahit ang pinakamahal na pinto ay kayang sipain kung mahanap mo ang tamang susi. Sa loob ng isang secure intelligence cell sa Kiev, bumasag sa katahimikan ang isang high-priority data burst. Isang ghost ship na ganap na naka-dark mode at putol ang mga transponders ang kamakailan lamang umalis sa isang Russian port. Ang kargamento nito ay mahigit $200 milyong na Precision S, 400 radar components at advanced electronic warfare suites na papuntang Iran. Ito ay isang critical na shipment ng pinaka-advanced na teknolohiya ng Russia. Isang hakbang para patatagin ang kanilang alyansa at panatilihin ang Iranian regime sa laban. Mabilis na tumatakbo ang oras. Kung makakarating ang barkong iyon sa railhead sa Astara Bridge, mawawala ang mga components na iyon sa loob ng Iran at magiging invisible. Ito ay isang now or never window of opportunity. Isang pagkakataon para isara ang pinto sa isang $1 billion logistical lifeline bago pa ito makarating sa destinasyon nito. Isipin yung mga hadlang. Manned F-16, walang pag-asa. Ang mga Russian S-400 Triumph battery sa Dagestan ay kayang mag-lock sa isang fighter jet mula sa layong mahigit 200 milya. Parang sinusubukan mong mapuslit ng isang semi-truck na may neon light sa harap ng isang guard dog. Long-range ATACMS missiles? Magandang tech, pero kulang sila ng mga 400 milya. Kahit ang mga standard high-speed sea drones ay hindi pwede. Ang Caspian Sea ay parang isang malaking mababaw na bathtub. Sa kapaligirang iyon, ang tunog ng isang malakas na jet ski engine ay parang isang heavy metal drum solo sa loob ng library. Madedetect sila ng Russian sonar bago pa sila makatawid sa horizon. Alam ng mga Ukrainians na hindi nila pwedeng gamitan ito ng brute force. Kailangan nilang maging mas matalino kaysa sa radar. Kailangan nila ng isang bagay na mas malayo ang lipad kaysa sa missile, mas tahimik kaysa sa bangka, at gumabalaw ng may pasensya ng isang mumu o ghost. Ang solusyon? Isang long-range aerial strike na pinagsama sa isang tactic na hindi inaasahan ng mga Russian. Ang Ghost Drift. Alas 11 ng gabi sa isang madilim na runway sa Ukraine. 2 Beaver drones, mga $15,000 na plywood assassins, ang lumipad sa malamig na kalangitan para sa isang 1,200 milya na hunt. Agad silang nagsagawa ng hard dive sa taas na 100 at 50 piye lamang. Hindi lang ito basta paglipad. Ito ay Nap of the Earth stealth, kung saan pisikal silang nagtatago sa likod ng kurbada ng mundo para manatiling invisible sa mga long-range S-400Is ng Russia. Ganap ang radio silence. Walang Starlink,
walang video, walang pilot. Tanging mga unhackable lasering gyros at anti-jam GPS lamang ang gumagabay sa kanila sa loob ng Russia na parang mga multo. Habang iniscan ng Moscow ang stratosphere para sa mga multi-million-dollar jets, ang mga plywood phantoms na ito ay simpleng dumadaos-dos sa ilalim ng pinto. Ngunit nang marating nila ang Caspian perimeter, nag-red ang mapa. Pumapasok na sila sa isang digital hornet's nest, ang Fort Knox of the East. Nakaabang sa hamog ang B-200 Sea Dragon, isang patrol plane na may radar eyes na kayang makakita ng lumulutang na bote mula sa layong 70 milya. Protektado ang mga alon ng Gepard-class flagship na Dagestan at 2 Buyan M corvettes. May bitbit ang mga ito na Pantsir M turrets na may reaction speed na parang isang liquid-cooled NVIDIA rig. Sa Pampang, ang mga mobile Pantsir S1 units ay nagpapatrolya sa bridge site na parang mga mechanical pitbulls. Para sa mga Russian commanders, ang lugar na ito ay isang walled garden kung saan hindi umiiral ang batas ng digmaan. Para sa SBU, ito ay isang target-rich environment na may napakahinang luck. Dumating na ang mga ghosts. Hindi man nang tumingala ang bouncer. At ang countdown para sa isang billion-dollar disaster ay umabot na sa point of no return. Ang math of survival ay malapit ng maging napakapangit. 1:00 at 47 minuto ng madaling araw. Ang nangungunang Beaver drone ay napilitang gumawa ng altitude correction para iwasan ang mga power cables malapit sa shoreline. Umakyat ito sa 200 piye. Ang dagdag na 50 piye na taas na iyon ay isang violation sa batas ng survival. Sa gilid ng tarmac, ang umiikot na search radar ng isang Russian Pantsir S, isa ay nakasagap ng isang flicker. Kadalasan, ang composite body ng Beaver ay invisible sa radio waves. Ngunit sa ganitong kalapit na distansya, ang umiikot na wooden propeller nito ay lumilika ng isang specific micro-Doppler return. Ito ay isang digital fingerprint na agad na kinilala ng Russian software. Ang screen ng command vehicle ay nagbago mula a passive green patungong violent strobing red. Biglang nagising ang Russian base sa isang mechanical na sigaw. Ang mga air raid sirens ay nagsimulang humalinging sa gitna ng katahimikan ng Astara Harbor. Ang Pantsir S1 turret ay umikot ng 70 degrees sa loob ng wala pang isang segundo. Ang dual 30mm cannons at missile tubes nito ay nakatutok na sa paparating na kadiliman. Nakangisi ang Russian operator. Para sa kanya, ito ay isang desperado at amateurish na pagtatangka ng Ukraine para makakuha ng PR victory. Inaakala niya makakakuha siya ng madaling kill. Inalis niya ang safety cover ng launch button. Ang fire control radar ay nakakuha ng isang solid at continuous lock tone. Sa paningin ng mundo, tila nabuko ng plano. Patay na ang element of surprise. Ilang segundo na lang at mawawala na ang drone. Mukhang isang catastrophe ang nangyayari. Ngunit narito ang genius detail na hindi napansin ng Kremlin. Eksakto ng pindutin ng Pantsir operator ang trigger, hindi nag-dive ang Beaver drone patungo sa tulay. Hindi nito sinubukang bumangga sa mga patrol boats. Sa halip, napanatili nito ang altitude nito, lumilipad ng eksaktong 50 piye sa ibabaw ng stationary na B-200 Sea Dragon na nakaparada sa tarmac. Nagpadala ang Kiev ng command code. Ang warhead sa loob ng Beaver drone ay gumagana na parang isang directional claymore mine na nakatutok sa lupa. Ito ay isang precision airburst charge. Dito na pumasok ang physics ng may nakakatakot na bilis. Ang casing ay naghiwalay, naglalabas ng 2,000 preformed tungsten cubes. Dahil sa gravity at explosive velocity, ang nakamamatay na ulang ito ay umabot sa Mach 3. Literal na umuulan ng bakal. Isang split second ang lumipas, hinarang ng Pantsir missile ang Beaver drone at pinasabog ito. Nagdiwang ang Russian crew at nag-apiran
dahil sa kanilang flawless na defense. Akala nila ay nailigtas nila ang base. Hinding-hindi sila magkakamali ng higit pa rito. Gumastos lang sila ng $100,000 na missile para protektahan ang isang bangkay. Sa lupa, ang eksena ay isang surgical violence. Ang ulan ng tungsten ay sumira sa itaas na bahagi ng B-200 Sea Dragon. Ang mga fragments ay bumaon sa delicate fiberglass radome sa likod ng aircraft. Agad na na-neutralize ang multi-million-dollar sensor suite nito. Sa loob, ang mga cockpit avionics ay naging wasak na mga kabel at ang hydraulic fluid ay nagsimulang tumagas mula sa mga pakpak. Ang base commander ay napatigil sa tarmac, nakatitig sa takot. Ang kanyang eye in the sky ay maituturing ng patay. Napagtanto niya na ang amateur drone na binaril nila ay isang pain lamang para wasakin ang kanyang pinakamahalagang radar asset. Boom! Sa loob ng 5 segundo, nabulad ng Ukraine ang Russian Caspian Fleet. Bukas na ang airspace. Wala na ang primary sensor. At ang mga totoong assassins ay nandun pa rin sa dilim, dahan-dahang lumalapit. Nire-reset ng mga Russian ang kanilang mga radar at sumisigaw sa kanilang mga radio. Pero sumisigaw sila sa mga multo. Hindi pa man nagsisimula ang party, bulag na ang bouncer. 2:15 minuto ng madaling araw. Ang selebrasyon sa Kyiv bunker ay tumagal lamang ng 10 segundo. Alam nilang hindi pa humihinto ang oras, lalo lang itong bumilis. Dahil nabulag na ang kanilang eye in the sky, napagtanto ng Russian command sa Astara na vulnerable sila. Ang base commander ay nag-utos ng scorched earth policy. Isilang harbor, sigaw niya. Sa bukana ng harbor, nagsimulang itulak ng mga tugboats ang mga lumang barges para gumawa ng physical wall ng bakal. Sabay nito, ang underwater acoustic environment ay nagbago mula sa tahimik na library patungong heavy metal concert. Bawat shore-based sonar array at patrol boat ay inilagay sa maximum active power. Hindi na sila nakikinig. Sumisigaw na sila sa tubig. Ang mga high-frequency pings ay pumuno sabay, tumatalbog sa bawat bato, isda at hull. Isa itong wall of noise na idinisenyo para durugin ang mga sensors ng anumang papasok na drone. Sa loob ng Kyiv Command Center, namutla ang mission operator. Ang telemetry screen ay nagpapakita ng acoustic interference na lumampas na sa charts. Ang harbor ay naging isang sensory kill box. Mukhang wala ng laban. Ngunit kung sinusubaybayan nyo ang channel na ito, alam nyo na ang Ukraine ay may hilig na baguhin ang mga rules kapag naiipit na sila. Kung gusto nyo ang ganitong level ng deep strike tactical analysis, pindutin ang subscribe button na yun din. Hindi tayo makakapasok, bulong ng operator habang nanginginig ang mga kamay sa joystick. Masyadong mataas ang sonar density. Isang andar lang ng motor, maririnig na nila agad ang cavitation. Para sa mga Russian, isa itong total lockdown. Akala nila ay wala nang makakanavigate sa digital mosh pit na yon. Kampante sila. Agresibo sila. Handa silang lumaban. Kaya naman, nagpasya ang Ukraine na huwag silang bigyan ng laban. Biglang 10 maliliit na FPV drones ang humarurot patungo sa harbor mula sa hilaga. Hindi lang ito basta mga drones. May dala silang mga AI-enhanced signal emitters. Hindi nila sinusubukang magtago. Sinusubukan nilang maging kasing ingay hanggat maaari sa mga Russian radar screens. Ang 10 maliliit na drones na ito ay nagmukhang isang malaking squadron ng heavy bombers. Ang mga Pantsir at Buyan M systems ay nagkagulo. Parang sinusubukan mong magsagot ng 10 math problems habang may nagtatapon ng glitter sa mukha mo. Ang mga Russian operators ay sumisigaw,
Ang mga automated turrets ay mabilis na As the umiikot, investigation continues, nang papakawala the ng long-term impact on the libu-libong harbor's 30 ecosystem mm remains a rounds serious sa langit. concern Ang for public kadiliman health. ay napuno ng Miles mga short of the tracers bridge, at this train is explosions a stark symbol habang of the hinahabol crisis. ng mga Russian Every ang hour mga it remains digital stranded ghosts here na ito. costs the economy millions. Target Why is the destroyed. trajectory showing red at Isa T-minus pa ang 40 bumagsak. seconds? Nagdiwang ang mga Russian gunners. Nag-apiran habang pinapabagsak ang mga FPVs. Akala nila ay napigilan na nila ang main attack. Pero habang abala ang mga Russian sa pagsigaw at pagbaril sa kisame, ang mga totoong assassins ay nasa ilalim na ng sahig. 2 milya ang layo, 3 Liuti long-range drones at isang high-speed Palyanitsia hybrid jet ang gumawa ng pinakamapangahas na maneuver sa kasaysayan ng aerial warfare, ang Surface Shadow. Sa isang eksaktong GPS coordinate, nagsagawa sila ng controlled descent sa taas na 3 talampakan lang sa ibabaw ng mga alon. Sila ay sea skimming na ngayon, lumilipad ng napakababa kaya invisible sila sa mga Russian shore-based radars. Hindi kayang ibukod ng radar ang isang maliit na drone mula sa gulo ng mga alon ng Caspian. Ngunit ang tunay na genius ay ang power management. Pinatay ng Palyanitsia ang main jet turbine nito at lumipat sa isang low-decibel electric loitering motor, habang ang mga Liuti drones ay nagbawas ng bilis sa kanilang minimum stall speed. Hindi na sila maingay na makina. Sila ay mga silent predators na dumadausdos sa cushion ng hangin sa pagitan ng kanilang mga pakpak at tubig. Ang natural na sea mist at kadiliman ang naging camouflage nila. Nilagpasan nila ang mga nagpapatrulyang Raptor boats. Ang mga Russian radar operators ay nabulag sa gulo ng mga alon at sa distraction ng mga FPV drones. Inakala nilang interference lang o mga malalaking ibon ang mga maliliit na blips na ito. I filter ang low-altitude noise, sigaw ng Russian supervisor habang nakatitig sa screen na puno ng electronic ghosts. Mag-focus sa high-speed signatures. Dito siya nagkamali ng €1 billion. Lumapit ang mga drones sa bukana ng harbor. Sa halip na dumaan sa ilalim ng mga steel boom nets, ginamit nila ang radar blind zone. Lumipad sila ng direkta sa likod ng silhouette ng mga malalaking barges na inilagay ng mga Russian. Ginamit ng mga drones ang mga barges bilang physical shield para itago ang kanilang presensya hanggang sa makapasok sila sa inner harbor. Dumaan sila sa siwang sa itaas ng waterline na parang usok sa butas ng susi. Sa loob ng harbor, kalmado ang tubig. Ang malaking hugis ng bridge supports at cargo ship ay makikita sa dilim. Countdown. 2 milya, 1 milya, 500 piye. Ang mga Russian patrol boats ay agresibo pa ring nag-iikot. Nagtatapon ng mga crew ng random grenade sa tubig para takutin ang mga intruders. Sumisigaw sila at hinahabol ang mga multo, habang ang mga totoong ghosts ay dumadaos-dos na sa ilalim ng kanilang mga hulls. Ang mga drones ay napakalapit na, kaya nakikita na ng Kiev operator ang bawat rivet sa Russian cargo ship. Ang Palyanitsa jet ay perpektong nakatutok sa engine room ng barko. Gumastos ang mga Russian ng milyon-milyon para sa defense. Pero may nakalimutan silang isa. Sa isang kwarto na puno ng mga taong nagsisigawan, ang nananalo ay ang taong nananatiling tahimik. Ang mga ghosts ay nasa loob na ng bahay. Maling direksyon ang tinitingnan ng bouncer. 100 piye bagong impact. Tapos ng party. Alas 3:30. Nang madaling araw, ganap ang katahimikan sa loob ng Kiev bunker. The alert is live, sending the Sa mga updated telemetry trajectory now. screens, ang mga low-light cameras ng drones ay nakatutok na sa kanilang mga target. Ang Rashta Stara Bridge ay mukhang isang malaking skeletal spine sa ibabaw ng madilim na tubig. Sa tabi nito, ang ghost ship ay nakadaong. Puno ang deck nito ng 400 radar canisters. $200 milyong ng pinakamahusay na tech ng Russia ang nakahilera na parang mga sitting ducks. Napagtanto na ng Russian garrison na hindi na lang ito mga multo. Nagkaroon ng panic. Naglipa na ang mga searchlights at ang mga crews ng Caliber missile batteries
ay nagmamadaling i-boot up ang kanilang mga systems. Ngunit sa mundo ng modernong digmaan, kapag nakatutok na ang 4 na K-lens sa target, tapos na ang usapan. The gyroscopes spin Ang at Kiev incredible operator ay speeds, sumandal paharap. maintaining stability Ang kanyang through hinlalaki mechanical ay precision. nakatapat na sa final command. Bumulong siya ng 2 salita. Go time. Impact. Hindi lang basta tumama ang mga drones. Nag-execute sila. Ang Palyanicha hybrid jet ay bumangga sa waterline ng barko sa bilis na halos 600 milya bawat oras. Habang ang mga Liuti drones ay tumama sa mga primary support pylons ng tulay. Hindi lang ito basta malaking pagsabog, ito ay isang masterclass sa physics. Ang mga drones ay may programmable delay fuses. Sa halip na sumabog sa surface, bumaon muna sila sa bakal bago sumabog sa loob ng estruktura. Ito ang tinatawag ng mga engineers na water hammer effect. Dahil ang tubig ay incompressible, ang enerhiya ng pagsabog ay napupunta sa loob na nagpapatindi sa shockwave ng 10 beses. Hindi lang winasak ng pressure wave ang tulay. Tinunaw nito ang structural integrity ng bakal. Ang isang bahagi ng tulay ay bumagsak sa Caspian Sea at naglaho sa puting bula. Looming large, Sa cargo the hull ship, reveals the ang extreme pagsabog ay detail of pumasok its sa construction, engineering with compartment, every rivet telling the winasak ang story of engine the room open at sea. shaft seal. Sa isang pindot lang ng button, ang 1.6 na bilyong euro logistical shortcut ni Putin ay naging tumpok ng mamahaling scrap metal sa ilalim ng dagat. Sira na ang tulay, disabled ang barko, at ang mga S-400 components ay kontaminado na ng salt water. Hindi na sila makakarating sa Iran. Sa ilalim na sila ng dagat pupunta. Dahil dito, ang International North-South Transport Corridor ay naputol. Inaasahang maantala ang logistical artery na ito sa loob ng 6 hanggang 12 buwan. Ang domino effect nito sa Russian-Iranian logistics ay isang nightmare para sa Kremlin supply chain. Ngayon, may tanong ako para sa inyo. Anchored in the bay. the Kung kayo flagship ang mission Dagestan commander, represents gagamitin the niyo ba cutting ang edge of unang naval Beaver power. drone para bulagin ang radar plane? O didiretso kayo sa Pansier battery sa Pampanga? I-comment ang inyong sagot sa ibaba. Pindutin ang like button kung nagustuhan niyo ang video na ito at siguraduhin nakasubscribe kayo. Hanggang sa muli!